جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para ipatuloy ang mga usapin patungkol sa Islam. Ang topiko ngayon ay pag-iwas sa mga kalituhan. Opo mga kapatid, ang kalituhan ay niwala yan ng Islam. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ang aklat na iyan ay walang pag-aalinlangan dyan bilang gabay para sa mga matakutin. Kaya ang Islam dumating na merong aklat na walang pagdududa. Kaya alhamdulillah, ang pundasyon ng Islam ay walang pagdududa. Kasi nga, yun ang gustong ng Allah subhanahu wa ta'ala na landas na ating tatahakin patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang kalituhan, mga kapatid, ay meron talagang panganib. Kasi nga Islam tapos na ganap na. Pinili na mismo ng Allah. Gusto niya isabuhay natin, pero may mga kalituhan pa rin na idulot ng ating mga sarili. At ito ay nagdadala minsan ng takot o kaya maling desisyon. Kaya ang tao minsan nalilito. Kaya hindi siya makapag-isip ng maigi at nagkakamali sa kanyang mga pagpapasya. Kaya alhamdulillah, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay huwag tayo dapat magduda. Basta sa mga usaping pangrelihiyon, huwag kang magduda, kapatid. Kasi nga, dapat iwasan mo yan ang kalituhan sa buhay mo. Kung nandyan ang sinabi ng Allah, tanggapin mo. Kung ano ang hatol ng mahal natin Propeta Salam, pakinggan mo. Kasi nga, yan ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan mo, kapatid, hindi nagsasabay ang pananampalataya at saka pagdududa. Hindi nagsasabay po yan, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Allah, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sinabi ng Allah, at tanging mga mananampalataya ay yaong naniwala kay Allah at sa kanyang mensahero at pagkatapos ay hindi nagduda at nakipagbaka gamit ang kanilang mga yaman at kanilang mga sarili sa landas ng Allah. Magkagayon sila ang mga makatotohanan. Kaya itong mga nang sinabi ng Allah, napakalinaw ito, mga kapatid, na isang manampalataya lamang ay hindi nagdududa sa kanyang reliyon. Kaya alhamdulillah, pinapanatili natin ang disiplina sa pagsamba. Basta mga usaping pagsamba, mga kapatid, dapat hindi ka magduda dyan. Dapat magkaroon ka ng katiyakan at kapatanagan at kaliwanagan sa iyong puso na malayo sa pagdududa. Kasi nga, ang Islam, mayroon tinatawag na sirat, may daan na dapat mong tahakin. At ito ay walang katapusan maliban na lang kung pagdating doon sa araw ng paghuhukom. Kaya kung nalilito ka dito pa lang sa mundo, ay magkakaroon ng panganib, kapatid. Lalo na nagkaroon ng mga dibisyon sa relihiyon. Dahil sa kalituhan po yan. Hindi sila nagkakaunawa, hindi sila
Hindi nila maunawaan ang mga ibang mga batas ng reliyong Islam. Allahu Akbar. Kaya, meron ngang sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sabi niya, Kul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakki min dini fala a'budal ladhina ya'ta'buduna min dunillah walakin a'budallaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sabi niya, sabihin mo, o sangkatauhan, kung naging kayo ay nasa pag-aalinlangan sa aking relihiyon, kung gayon ay hindi ako sasamba sa yaong sinasamba ninyo bukod pa kay Allah. Ngunit, sasambahin ko si Allah ang yaong pumapanaw sa inyo at inutusan ako na maging kabilang sa mga mananampalataya. Kaya sa pagsamba pala kay Allah subhanahu wa ta'ala, nawawala ang kalituhan mga kapatid. Kasi ang kalituhan, tingnan yung bunga. Sumasamba sila sa mga ribulto. Yun bunga kasi yun ang kalituhan nila mga kapatid na inakala nila na ang bato na yan makapagbigay ng biyaya. Subhanallah, bato makapagbigay ng biyaya. Kahoy, nagmimilagro. Subhanallah, umiiyak ng dugo. Maraming naloko sa mga ganitong mga kalituhan. Alam naman natin ang bato, kahoy, hindi ang Diyos. Pagkos sila'y mga nilikha, katulad rin natin. Tapos, doon ka sasamba. Doon ka hahanap ng pagpapala o ano pang gagawin mo dyan. Bunga talaga ng kalituhan. Napakalinaw na kahoy o bato o ano pa dyan. Plastic. Mayroon pa ang plastic, subhanallah, mas nakakatakot kasi kapag kung gabi, umiilaw. May mga ganung mga plastic. Kaya, ang mga kapatid, sa Islam, tinanggal lahat to mga alinlangan. Tingnan nyo, isa sa mga alinlangan na isa sa mga pinag-iingatan natin, katulad sa Yawmusyak, na lumilitaw lang yan kapag umabot sa 29 ng Sha'ban. At doon na tayo magtatanaw ng buwan. Kasi nga, kapag lumabas ang bagong buwan, ibig sabihin, unang araw yan ng Ramadan. Ang mga tao, naghihintay, nag-aabang kung lilitaw ba talaga ang bagong buwan. Pero, hindi nga lumabas ang bagong buwan. Kaya may hadith dito na sila, قال كنا عند عمار في يوم الذي يشك فيه وأوتي بالشاه فتحنى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم. Sabi dito na inulat ni sila na dati kasama namin si Ammar sa araw kung saan nag-aalinlangan roon. Ibig sabihin si Yawmusyak sa buwan ng Ramadan. At saka merong nagdala ng tupang, ngunit umalis ang ibang tao. Kaya't sinabi ni Ammar, sino mang nag-ayuno sa araw na ito ay talagang sumuway kay Abu Qasim, sinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya dyan sa kwento na yan mga kapatid, ang propeta sa mga sahaba, sila ang nakaabot kay Prophet Salam, sila ang higit na nakakaalam sa reliyon. Kapag may mga ganitong issue pala, yung tinatawag natin yung Musyak, araw ng pag-aalinlangan kung Ramadan na ba talaga, pumasok na bang buwan ng Ramadan o hindi, dapat alisin talagang alinlangan o pagdududa sa mga tao. Tingnan nyo, sa time na yun, nagdala sila ng tupa. Ang mga tao nag-alisan kasi kakatayin niya para kakainin na yung mga tao. Kaya sinabihan talaga sila. Kung sino man nag-ayuno sa araw na ito ay talagang sumuhay para magkaroon sila ng babala. Na hindi pwede gagawa ka lang sa religion. Tignan sa panahon natin. Marami nagsasabi dapat sa 19. Ang iba nagsabi dapat sa 18. Subhanallah. Hindi tayo dapat maghatol ng ganun. Ang maghatol kung lumitaw ang bagong buwan. Kasi yun ang nakasulat sa
hadith, yun ang sinabi ng mahal nating Propeta Salam. Yun ang kapamaraanan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ang kanyang sunnah. Kaya yun, isa sa mga ano yan mga kapatid. Kasi kung gagawin natin kanya-kanya, nagkakalito, buti kung ang mga tao maalam, hindi naman lahat maalam ang mga tao. May mga normal lang, ang iba kaunti lang pag pinag-aralan. Sila yun ang magdududa, sila yun ang mag-aalinlangan. Hindi katulad sa mga may alam. May mga alam nila na mayroong salungatan talaga yan. Sila may alam, okay sa kanila, pero mga kawawa ang mga tao sa baba. Kaya dahil sa kalituhan sa baba, mga kapatid, nagkakaroon ng pagkawatak-watak. Dulot yan ng pag-aalinlangan. At ang mga nauna, ganun din ang nangyari sa kanila. Mga nauna, bunga rin yan ng pag-aalinlangan. Nalito kasi sila, hindi nila alam. Ang iba, sunod-sunuran lang. Kahit mali, nagaya-gaya lang nila. Tingnan yung sinabi ng Allah, وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 42 verse 14, sabi niya, at hindi sila nagkawatak-watak maliban pagkatapos dumating sa kanila ang kaalaman sanhi ng paglabag sa kanilang pagitan. Tingnan nyo, nagkawatak-watak sila dito mga kapatid, sanhi ng paglabag. Ibig sabihin, nag-inggitan sila, gusto nila sila lang pakikinggan. Sabi ng iba, hindi, dapat sundin natin to. Kaya nagkaroon ng pagkalabag sa pagitan nila. At kung hindi lamang sa salita na umuna mula sa iyong Panginoon hanggang sa takdang palugit, ay talagang hatulan ang kanilang pagitan. At sa katunayan, ang mga yaong pinamanahan ng kasulatan matapos nila ay sadyang nasa pagdududa, nag-aalinlangan. Kaya yun ang bunga mga kapatid, sa sobrang kalituhan nila mga kapatid. Kaya sa Islam mga kapatid, tungkol sa kawalan ng paniniwala at sa taong hindi naniniwala, ay alam natin lahat yan. Ngunit, ang pagdududa ay iba sa kawalan ng paniniwala. Dahil ito ay isang hadlang sa pagitan ng pananampalataya at kawalan ng paniniwala. Umaari natin itong ilarawan bilang isang estado ng paghihintay, pag-aatubili, kawalan ng determinasyon at pagnanais na makisiguro. Kaya dyan sa na yung mga kapatid, binigyan pala tayo ng hadlang, barrier mga kapatid, na hindi ka kaagad malito, hindi ka kaagad malinlang, o hindi ka kaagad mapunta sa kupor. Pinigyan ka muna ng harang, yun ang tinatawag nating pagdududa, pag-aalinlangan. Kaya sa Islam, dapat iwasan mo yan kasi na yan kung ano pa, boundary na yan, hangganan na yan, nakakatakot na yan. Kung mapunta ka dyan. Kaya sa Islam mga kapatid, yun, isa sa mga binigyan talaga na tayo ng impormasyon patungkol dyan. Merong ang hadith si Prophet Salam. Sabi din sa hadith, da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Fa inna sidqa tuma'nina fa innal kadhiba riba. Na inulat ni Abu Hawra as-Sa'di na aking sinabi kay Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ano po ang nasa ulo mo mula sa mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam? Kanyang sinabi, ang nasa ulo ko po mula sa mensahero ng Allah ay iwanan mo ang anumang iyong pinagdududahan tungo sa hindi mo pinagdududahan. Sa katiyakan, ang katapatan ay kapatanagan at ang pagsisinungaling ay talagang pagdududa. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya yun mga kapatid, kasi kung hindi mo iwanan ang kalituhan, ay palala ka ng palala. Hindi ka na makakaunawa ng tama at
mali. Kaya yun, isa sa mga isa sa mga pinag-iingatan din natin bilang mga Muslim, na hindi natin malaman ang tama at ang mali. Kaya alhamdulillah, sa turo ng Islam, mga kapatid, hindi tayo madaling maluko, hindi tayo madaling matangay ng kasamaan. At ito pa, mga kapatid, na ang kalituhan, mga kapatid, alam naman natin yan, pintuan yan ng haram. Pintuan niya ng haram. Kaya yun, isa sa mga natin, mga kapatid, isa sa mga pinag-iingatan natin bilang mga Muslim. Tapos ano pa, mga kapatid, sabi dito, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallam, ma askara kathiruhu fakaliluhu haram. Sa sinabi sa hadith na inulat ni Jabir bin Abdullah, na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, ang anumang nakakalasing na marami, kung gayon ang kakaunti nito ay bawal. Isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang hasan ni Albani. Kaya yun, tignan nyo sa alak lang, kasi nga ang doon, meron ngang kalituhan dyan. Kaya kahit kaunti lang yan, ay dapat, na yan kaagad? Iwanan mo na yan kaagad ang alak. Kasi nga, kakaunti, marami, lahat yan ay mga pinagbawal yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yun ay isa sa mga natin, mga kapatid, isa sa mga iwanan natin bilang mga Muslim, ang yan sa alak na yan. Kasi lahat yan ay mayroong kalituhan. Tingnan nyo, iba, sa sobrang pagkalito nila, nagdududa na sila sa kanilang pagkatao. Subhanallah. Nagdududa na sila sa kanilang mga pakiramdam. Nagdududa na rin sila minsan sa kanilang layunin sa buhay nila. Kaya tignan nyo, mayroong kalaswaan na lumalabas. Mga LGBT na yan, subhanallah, nagladlad na Pinakita na nila, dapat bumangga muna yan sila sa harang ng pagdududa. Hindi, nabangga na nila yan, tapos wala na, nasira na. Kaya nagladlad na sila ng kanilang tunay na naramdaman ng kalaswaan nila. Kasi una, nalito lang sila Kaya natuklasan niya, pala siya? Babae pala siya, subhanallah. Natuklasan niya pala, lalaki pala siya. Ano yan? Puro kalukuhan. Mas marunong pa sila sa gawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Islam, mga kapatid, hindi tayo dapat magpadala sa emosyon. Hindi tayo magpadala basta may Quran, may hadith. Yun lang, tama na yun. Huwag kang lumabis. Kaya si Islam dapat nasa gitna ka lang lagi. Kung nasubrahan ka ng galit, nasubrahan ka ng saya, o kaya nasubrahan ka ng tindi ng lungkot, subhanallah, magdudulot yan ng hindi ka na makapaghusga ng tama. Kaya maglaan ka talaga ng oras, kapatid, sa pagpapasya. Baka malito ka pa sa mga bagay-bagay. Allahu Akbar. Kaya si Islam, mga kapatid, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga malilinaw ang haram at ang mga halal ay malinaw din. Sabi sa hadith, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman taraka ma syubbiha alayhi min al-ithim kana sabi sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Nu'man bin Bashir, na aking narinig ang mensahero sa wasallam, nagsabi, katotohanan ng alhal ay malinaw, ang haram ay malinaw, at sa mga pagitan nito ay nakakalito, at hindi nalalaman ng karamihan ng mga tao. Kaya ang sino mang lumayo sa mga syubuhat, o ibig sabihin syubuhat, kalituhan to, tunay na nilisan niya ang kanyang relihiyon at kanyang karangalan. Ito pala. Kung iwasan mo mga kalituhan na yan, magiging dalisay pa ang iyong relihiyon. Tingnan nyo, ang iba, alam naman nila, lugar yan ng mga haram, doon pa sila talaga nagpa-picture. Siyempre, ang tao,
Magano talaga yan, malilito mga tao yan eh. Sabi niya, ano si ustad, o si brother, o si sister, nagbago na yata ng reliyon. Kasi bakit siya nagpa-picture sa likod niya may krus? Subhanallah. O kaya, bakit sa likod niya may fiesta dyan? O kaya, bakit mayroong malaswa dyan na tao? Kaya, yun isa sa mga, mga kapatid, sa mga kalituhan kasi yan. Mag-ingat ka kasi para malinisan mong iyong relihiyon, pati na rin ang iyong karangalan. Allahu Akbar. Kasi kung hindi ka nag-iingat, katulad na banggit dito sa hadith, ang sinumang nahulog sa mga syubuhat, ay halos na lumampas ito, ay nahulog rin sa haram. Tingnan niyo, ay katulad rin nahulog sa haram. Tulad ng isang tagapastol na nagpapakain sa tabi ng bakod. Halos lumampas ito at makakain na doon. Katotohanan, ang bawat may-ari ay may bakod at ang bakod ni Allah sa kanyang lupain ay ang mga pinagbabawal. At katotohanan, meron sa katawan na isang laman na hindi naging maayos ang buong katawan, at kapag nasira ay sira rin ang buong katawan. Aba, ito ang puso. Isinaraysay ni Bukhari at Muslim. Kaya napakalinaw sa hadith, mga kapatid. Ang purpose pala natin, bakit tayo umiiwas sa mga kalituhan para maging malinis ang ating reliyon, pati na rin ating karangalan. Allahu Akbar. Kaya si Islam, tinuturuan talaga tayo na pagbawal, pati ating mga pamilya. May makita ka sa pamilya mo, may kalaswaan, pagbawalan mo para hindi ka masangkot sa dayos, sa mga konsentidor. Kasi nga, kalituhan yan malilito mga tao. Sasabihin sa yung mga tao, ay, pabaya ka, hindi mo sila tinuturuan, hindi mo sila dinisiplina, o ano pa dyan. Kaya si Islam, ganun po tayo. Kaya lagi tayo naghumihingi kay Allah ng patnubay. Lagi natin sinasabi, ihdinas siratal mustaqim. Anong purpose doon? Para hindi tayo malito. Alam mo, kahit may alam ka na kapatid, malilito ka pa rin. Kasi nga, hindi tayo binigyan ng ganap na pag-iisip. Hindi tayo binigyan ng ganun ng Allah. Ang tao marupok, ang tao hindi perpektong tao. Kaya ang ating dua, mga kapatid, yun makakatulungin sa atin. Katulad ng ipagdudua mo, Ya Allah, ipakita mo po sa akin ang tama bilang tama at ang mali bilang mali. Arinal haqqa haqqa wa arinal batila batilan. Ayun ang mga dua, mga kapatid. Kasi nga, sa pagdudua natin, doon tayong nagpapalakas. Kasi ang Allah ay malakas. Kaya ang dua niya ay nagtutulong din sa atin para tayo maging malakas. Kaya alhamdulillah sa katuruan ng Islam. Kaya, at ang katotohanan, mga kapatid, nandyan yan ang katotohanan. Mula pa sa simula, nandyan ang katotohanan. Kaya, kung may mga kalituhan po tayo, mga kapatid, kahit nandyan ang katotohanan, magtanong tayo. Magtanong tayo, mga kapatid. Kaya meron nga sinabi dito si Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw talaga, sabi niya, fa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sinabi ng Allah, kaya kung ikaw ay naging nasa pag-aalinlangan mula sa anumang ipinababa namin sa iyo, kung gayon ay iyong tanungin ang mga yaong bumabasa ng kasulatan bago pa sa iyo. Sadyang dumating sa iyo ang katotohanan mula sa iyong Panginoon. Kaya't huwag ka talagang nagiging kabilang sa mga mapag-alinlangan. Allahu Akbar. Kaya sa sinabi ng Allah sa 10 verse 94 dito, napakaganda talaga, kapatid. Kasi ito ang natin . Example, kung mag-aalinlangan tayo, tanungin natin kahit mga Christian, kung may katotohanan sila sasabihin, mga kapatid, yun, tanggapin natin yun. Pero kung mali, mga puro kabulaanan, siyempre hindi natin yung tatanggapin. Kasi nandyan katotohanan ng Allah. Dumating na. Sila lang yan nalito. Sila lang yan nalinlang. Sila lang yan ang mga naligaw. Pero ang katotohanan ay nandyan pa rin, mga kapatid. Tingnan nyo,
Sa totoo lang, kung palabasa sila ng Biblia, makikita talaga nila ang tamang reliyon dyan na tinuturo ang ating reliyong Islam. Tinuturo kasi pagsamba sa nag-iisang Diyos, pagsasala, pag-aayuno, nandyan lahat, subhanallah. Ha? Kaya napakaganda ng katuruan ng Islam kasi mahal tayo ng Allah. Nagpadala ulit siya ng propeta para mawala lang talaga ang kalituhan. Pero si Prophet Salam dito, kung meron lang siyang pagkalituhan, dapat magtanong siya, pero wala naman siya kalituhan kasi nga dumating na kay Prophet Muhammad Salam ang katotohanan. Kaya sinabi dito sa dulo, sadyang dumating sa iyo ang katotohanan mula sa iyong Panginoon kasi dumating na Kaya bakit pa siya magtanong doon sa mga Christian o sa mga Hudyo pa. Kaya alhamdulillah sa ng Islam. Tapos kapag nalilito rin tayo mga kapatid, isang guni po natin sa mga maaalam. Allahu Akbar. Magtanong tayo. Ya Sheikh, ya Ustad, o ano pa dyan. Kung may mga tanong, kapag ikaw, alhamdulillah sa stage pa lang ng pag-aaral mo kapatid, huwag kang mahiyang magtanong. Kasi nga, balang araw, ikaw rin ang tatanungin. Ang iyong pagtatanong sa panahon na yon, nag-iipon ka lang para mawala ka sa kalituhan, para mawala ka sa kaligawan. Kung natuto ka na wala ka na sa kalituhan, ang mga tao na naman ang magtatanong sa iyo. Allahu Akbar. Itong biyaya ng Islam, kapag parang mga halaman, kapag lumalago na, sila naman ang magpapasibol ng bagong mga halaman. Allahu Akbar. Ganon ang buhay kapatid. Ganon ang regalo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu tahwila. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa 4 verse 59, sabi niya, O mga yaong sumampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ninyo ang mensahero at ang mga kinauukulan mula sa inyo. At saka kung nagkasalungat kayo sa isang bagay, kung gayon, ay ibalik ninyo ito sa Allah at sa mensahero kung naniniwala nga kayo kay Allah at sa huling araw. Iyon ang pinakamainam at pinakamahusay na pangangahulugan. Allahu Akbar. Tingnan niyo, pinakamahusay na pangangahulugan. Ganun ang gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusto lang niya na magsangguni ka sa mas maalam sa iyo kapatid. Na bumalik ka para mawala ka sa kalituhan. Para mawala ka sa salungatan. Kasi kasalungatan na yan, magdadala talaga yan sa kalituhan. Kaya alhamdulillah sa mga patnubay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito pa rin mga kapatid, iwasan mo rin ang haka-haka. Huwag ka kaagad maniwala sa mga sabi-sabi o kaya mga fake news, mga maling impormasyon na walang malinaw na batayan. Dapat suriin mo muna bago mo tanggapin. O kaya itanong mo sa mga taong may sangkot doon sa usapin na yun. Hindi ka agad maniwala ka, lalo na kumalat ngayon ang mga fake news. Dahil sa mga AI na yan, dahil sa bagong technology ngayon, mga kapatid, subhanallah, nakakatakot nga. Pati ikaw, kahit picture mo lang, kaya nang paggalawin. Hindi ka man natatakot, picture mo, nagagalaw, tapos magsasalita sa harap ng tao na hindi ka naman nagsasalita. Kaya dapat sa mga ganito mga kapatid, mag-ingat ang bawat isa sa atin. Hindi ka kagad kasi maraming malilito dyan. At alam mo si Satanas, yan din isa sa mga nagpapalito rin sa tao. Merong hadith ka dito si Prophet Salam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah salam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadha man khalaqa kadha. Hatta yakul man khalaqa rabbak fa idza balagahu fasta'id billahi wal yantahi. Inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, darating si Satanas sa isa sa inyo at saka sasabihin
Sino po ang lumikha nito? Sino po ang lumikha nito? Hanggang sa kanyang sasabihin, sino po ang lumikha sa iyong Panginoon? Kaya kapag maabot siya, kung gayon ay magpakupkup kagad kay Allah at tumigil na dito isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kasi, subhanallah, kung bibiktimahin ka ni Satanas, malilito ka talaga. Kaya, dyan pa lang, iwanan mo ng pagdududa at maniwala ka na kagad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang mag-isip kay Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung tinuro ng Allah, yun lang yung tanggapin. Ang tinuro niya, siya ang una, siyang awal, wal akhir, siya ang panguli. Wag mo nang kasi جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.